Welcome back to my YouTube channel, My Backyard Hobby. And for today's video guys, I would like to show you the result of my fermented tapioca, darak, and hinaluan natin ito ng molasses. And then I'm going to share din sa inyo, ipakita ko sa inyo ang mixture or yung pag-mix natin at kung paano po natin ito ginagamit para maipakain sa ating mga alaga dito sa ating backyard hobby. Ito na yung ating fermented tapioca at darak na ilinagay natin. Hinaluan natin ng molasses, pudi, tayo na ako. Ngayong araw na to ay ika 7th day niya na, so kaya pwede na natin itong magamit pagkain sa ating mga alaga. Ayan, ang ganda ng resulta niya mga kabakyard. Yan, tamang tama, tsaka ang bango niya, bango. Maganda yung pag-ferment natin mga kabakyard. So ihalo natin to sa pagkain ng ating mga alaga. So halo natin ito ng mga 50-50. Yan, actually mayroon pa tayo dito mga kabakyard. Yan pa yung isang barrel. Ngayong linggo magiging 7 days na rin yan. But siyempre unahin natin muna to. Ganda. Patipid tayo dito mga backyard lahat. So gamitin natin to sa pagpakainan ng ating mga alaga mga backyard. Tipid na tipid tayo dito. Before we can do that, I'd like to gather some materials dito lang sa ating backyard para maihalo natin and make a organic food for our livestock dito sa ating backyard natin. So tara, ating unang kunin mga kabakyard ay kuha tayo ng konting banana trunk. We're going to cut a banana tree, and then I am going to harvest my malunggay leaves. Marami yan yung pinakauna kong tanim na malunggay mga kabakyard, at dami dahon, at yan yung pinapakain natin dito sa ating alaga. And marami pa yan dito. Yan, marami na akong tanim dito sa likod backyard. This is the 3 ingredients for now that we're going to mix it with the fermented tapioca, darak, and molasses that we have. Ito yung serpentina, tapos malunggay, tapos banana chunk. So slice natin to, tapos i-mix natin. Backyard, ito yung ating i-mix, yung ating fermented tapioca, and then hinaluan natin pa rin ng darak, tapos malunggay, banana trunk, and then serpentina, and then mayroon tayong carrot pulp ng carrot, and then kaunting mayroong kanin. So ito yung ihahalo natin, pakain natin sa ating mga alaga ngayong umaga. Yung sa atin pa lang mga 1 month old, 2 months old na gansa saka pato, hinahaluan pa rin natin ng kaunting feeds. So pero kumbaga 10% sa ating pagkain. So ihalo natin to, tapos para maibigay na natin. Backyard, natapos na natin halo to. Yan yung mixture natin. At nakain na rin ng ating mga manok na iba. Yan, bigyan natin to sa kanila. Backyard,
nakain na ng ating alaga. Ayan. Ayan. Ito din sa labas. Ayan. Kaya na nila mga backyard yan. Yung ating mga gansa. Ayan. Mga backyard, tingnan nyo. Yung ating gansa pato dito. Ito yung mga ano na 2 months na yung iba dito. Yung iba 1 month. Ayan. So, dito din sa ating mga malalaking, ayan, yung kinakain nila mga backyard. Backyard, tapos na tayo magbigay ng pagkain sa ating mga alaga. Ayan, dito sa ating mga gansa, pato, saka mga manok. At talagang maganda yung resulta ng ating fermented na tapioca. At sigurado gawin ko ito palagi mga kabakyard, kasi malaki talaga yung matipid natin. At kaya kapag mayroon sa inyong mga lugar, pwede nyong subukan na ipakain din sa inyong mga alaga. Actually, hindi lang naman mga manok, pabo, gansa ang kumakain niya nito. Alam ko dito sa Thailand, pinapakain din nila to sa kanilang mga baka, sa kanilang mga kambing, basta ano, sa ano siguro sa kanilang mga baka, sa kanilang mga kambing ay hindi masyadong marami yung pinapakain nila. So siguro mga nasa ano 10 or 20%. Pero malaki pa rin tulong yun. Pero sa ating mga alagang manok, mga alagang pabo, gansa, malaki yung matitipid natin. Sa baboy, pwede din. Yun palang pinapakain nila din sa baboy. So, tingnan nyo ang ating mga alaga. Matataba sila. Ayan. Yung ating gansa na to is 2 months old. Yan. 2 months old na yan. Mayroon silang, ano, mayroon tayong 4 na 2 months old. Kasi nga 6 itong napisya, pero namatay yung 2 nung bata pa kasi isinama ko sa nanay. So naapakan at saka maliit yung cage natin. So, at saka yung ating ayan, 2 months na rin to, itong ating pato. Medyo nalalagas yung kanilang mga balahibo. So nagkaroon sila ng bago. Ayan, pero sigurado ito lalaki yan. Yung mga malalaki lalaki. So dito ko na lang tapusin mga kabakyard yung ating video. Hope na mayroon tayong naibigay na kaunting kaalaman sa inyo para makatipid tayo sa pagkain ng ating mga alaga. And maraming salamat sa suporta. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe na, and then paki-share na rin yung ating YouTube channel sa inyong mga kaibigan, sa inyong pamilya, at paki-like na rin yung ating mga videos. And most of all, don't forget to click the notification bell so that you will be updated sa ating next video. Dito lang yan sa ating backyard hobby. God bless!